Naloko ko kasi Hoda ang pangit ang mga equipment ko. Importante, matuloy na yan. Kasi Hoda na wala akong dumbbell rack, wala akong dumbbells. Kasi Hoda, pwede naman ako mag-assemble. Kasi Hoda na hindi pare-pareho yung plates ko. Bahala na. Makapagsimula lang ako kasi sa isip ko, gusto kong magtayo. Sa isip ko, kaya kong magtayo. Ako gumawa ng ibang gym equipment ko. Ang papangit. Honestly, ang pangit. Ang pangit talaga. Yung desire ko na makapagbukas ng gym is ganun kalaki. Gandang araw po, ako po CRP ni Gym Dipo. So, lately, nababasa natin yung mga comments sa YouTube at saka sa Facebook. So, napansin ko, may ilan na nagko-comment doon sa mga videos natin na yung isa, matagal na nilang gustong magtayo ng gym business. Tapos yung isa, gusto niya mag-business, pero buti na lang napanood nila yung video natin at na-introduce yung gym business at gusto na nila yung gym business na itayo. Pero pareho sila na ang comment, gusto nila magtayo ng gym business, pero masyado daw mahal. Hindi nila kaya. Mukhang hindi sila makakapagtayo. So, ako naman kasi, ito yung nasa isip ko, yung mindset ko. Actually, pag iniisip mo talaga na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Kasi kung ano yung iniisip natin, pinoprogram natin sa sarili natin, yun yung nagiging tayo eh. Diba? So, pag naisip natin, hindi ko talaga kaya magtayo ng gym, hindi ko talaga kaya magtayo. Kasi, pag naisip mo yun, hindi ka na mag-i-strive para magtayo. Ito naman yung opinion ko. Kasi, kagaya ko, sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan. Wala sa plano ko. Wala sa plano ko na makakapagtayo ako ng isang gym republic na ang laki ng gym is 1,000 square meters, 1,200 square meters, 800 square meters. Hindi ko naisip na ganun kalaki aabutin yung gym republic. Kasi at that time, nung may pangangailangan ako, ang nasa isip ko lang, kailangan ko lang makasurvive. Gusto ko lang makapagtayo ng gym business. So, hindi ko kailangan makipagsabayan sa ibang mga gym o ibang mga tao na malalaki kagad yung mga gym business nila. So, ako ngayon, ang ginawa ko talaga, sabi ko, ang importante, masimulan ko. Magsimula ako sa maliit. Actually, doon sa unang-unang gym ko, yung sa bahay na 30 square meters, 2 bench press, isang crossover, tapos isang ano lang, yung nabibili sa mga mall na home gym, may pec deck, may lat pull down, may leg curl, may chest press. So yun lang yung gamit ko. Wala akong dumbbells. Yung dumbbells ko, meron akong dumbbell bar na kakabitan ng mga plates at di ko alam ko first time ko sasabihin to na yung mga plates ko hindi yun na galing raon, galing sa junk shop yun. Kasi noon binabaybay ko dati yung yung dyan sa C3 sa may Caloocan, puro junk shop yun eh. Ngayon, parang doon binabaksak yung mga junk shops galing sa mga probinsya, sa iba't ibang lugar. Kaya tuloy, yung mga dumbbells, doon kumbaga iniipon nila. So doon ako nakabili. So yung mga plato ko, may 5, 10, 15, 20, 25 pounds ako. Pero iba-iba itsura. Kumbaga, yung 10 pounds ko, dalawa magkatulad, yung dalawa hindi iba-iba itsura. Pero parehong 10 pounds. Ganun ako noon nagsimula. Tapos, sabi ko nga, palibasa na loko ko nung fabricator ko, ako gumawa ng ibang gym equipment ko. Ang papangit. Honestly, ang pangit talaga. Pero ito yung punto ko. Yung desire ko na makapagbukas ng gym is ganun kalaki na kahit naloko pa ako nung fabricator ko, na andun yung desire ko, na andun yung mindset ko. Kasi sa isip ko, magtatayo ako ng gym. Di ba? Naloko ko kasi Hodang pangit ang mga equipment ko. Importante, matuloy na yan. Kasi Hoda na wala akong dumbbell rack, wala akong dumbbells. Kasi Hoda, pwede naman ako mag-assemble. Kasi Hoda na hindi pare-pareho yung plates ko. Bahala na.
makapagsimula lang ako kasi sa isip ko, gusto ko magtayo. Sa isip ko, kaya kong magtayo. Okay. Pero balik rin natin. What if, nung panahon na yun, naloko ako, wala akong pera, isipin ko, hindi ko kaya. Pag inisip ko, nung oras na yun na hindi ko kaya, hindi ko nasisimulan. Bakit? Kasi sa isip pa lang, alam ko na sa sarili ko na hindi ko kaya eh. 'Di ba? So, ba't ko pa itutuloy? So, yun yung gusto kong baguhin sana na mindset natin. I mean, maraming may mga nag-comment ng gano'n eh, na hindi ko kaya, mahirap. Pero basahin niyo yung mga YouTube comment. Mas marami doon na may plano, magtayo, may desire, magtayo, at mina-mindset na nila na magtatayo sila, kaya nila. Yun, paborito ko, di ko rin malimutan, si Sir Ronald ng Negros. Lagi nagko-comment yan. Nag-PPM yan, nagtatanong yan. Okay yan, gusto ko yung mindset niya. I mean, hindi pa niya alam kung paano uumpisahan. Pero sa isip niya, alam niya, mag-uumpisa ako. Basahin niyo yung kasi yun ang problema ko pag nag-video tayo rito, yung topic, nasa utak ko lang, pero hindi ko sinusulat kasi. So, lahat yan impromptu. So, yung mga listahan ng mga pangalan, nalilimutan ko, hindi ko nasusulat eh. Pero, kay Sir Ronald ng Negros, lagi yan. Lagi yan, pag minsan first pa siya sa mga nagko-comment eh. Isipin mo, yan yung mindset na dapat na meron tayo lahat. Yung, hindi ko pa alam paano ako magsisimula. Wala akong pera ngayon. Pero sa isip ko, kaya ko. Sa isip ko, gusto ko. Yun yung importante. Lahat kasi yan, dito magsisimula. Ito yung first part, yung pag-iisip. So, dapat, sa lahat naman to ng aspeto ng buhay, dapat laging positive tayo eh. Kasi nga, you are what you think you are. Sabi nga nila. Tama yun eh. Kung naiisip mo na magiging successful ka, magiging successful ka. At definitely, kung naiisip mo na hindi ka magiging successful, period. Hindi nga. Kasi naisip mo na eh, ba't mo pa gagawin? Ba't ka pa susubok? So, ito, perfect to. Kay Sir Jumari ng Bahayang Pag-asa Bacoor. Bacoor or Imus. So, ito, si Sir Jumari, isa to sa mga masusugid talaga na followers natin. Actually, bago siya umorder sa atin, talagang in-scrutinize niya. Ang dami niyang tinanong. Paano ba mag-start? Ano ba yung mga kailangan? Ano yung mga promos? So, bago pa tayo nag-start, alam na niya eh. Sa sarili niya. Gusto niya. Gusto niya, ma-achieve niya. At ito na nga, si Sir Jumari, na natupad na nga. Magde-deliver na tayo sa kanila ngayon, di ba? So, ito yung sinasabi ko na mindset. Sa totoo lang, lahat naman ng bagay na gusto natin, kalimitan doon, mahirap talaga. Pero would you believe, katulad niya, yung isang nag-comment sa atin kasi nasa abroad eh. Tama, yun, nasa abroad, natatandaan ko. Medyo hindi maganda, kumbaga, marami naman na nag-abroad is nagsimula sa baba talaga eh. Kaya nga tayo nag-abroad eh, para kumita ng mas malaki. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, hindi ganun kaganda siguro yung financial situation nila. Kaya sila nag-abroad. Okay. Pero, pag nandun ka na sa abroad, buwan-buwan ka naman nagpapadala sa pamilya mo eh. Buwan-buwan ka nagpapadala sa pamilya mo kasi yun yung rason mo. So, bakit hindi mag-isip ka ngayon, magtayo ng gym business, yung pamilya mo, sila ngayon yung magsisinop ng gym mo, para nang sa ganon, hindi sila nakadepende sa'yo. Na tuwing may kailangan sila, sa'yo pupunta. Ito yung punto ko. Sigurado ako kapatid, kung ikaw, nasa isip mo, hindi mo kaya magtayo ng gym, nasa ibang bansa ka ha, hindi mo kaya magtayo ng gym, isipin mo, nung nakapunta ka ba sa abroad, antimano ba? Ine-expect mo mag-abroad ka, kakayanin mo? Di ba? Marami sa inyo, oo, maaaring hindi ko pinlano na mag-abroad ako. Pero once nung naisip mo na gusto mo nang mag-abroad, ginawa mo ng paraan eh. Di ba? Nagawa mo ng paraan. So ito rin yung sinasabi ko. Sa isip mo, oo, akala mo mahirap magtayo ng gym. Siguro mahirap magtayo ng gym kung kagaya ni Gym Republic yung itatayo mo na 1,000 square meters. Pero alam mo, hindi masama kapatid na magsimula ng maliit.
Sabi ko nga sa'yo, ano ba naman yung magtayo ka ng maliit na gym? Kumita ka, kunyari sa loob ng bahay mo to, kunyari sa bahay mo to. Kumita ka ng 500 pesos isang araw, which is sinasabi ko sa inyo, hindi mahirap isipin yon. Kasi, sabi ko nga, kung 50 pesos ang singil mo sa gym, 10 tao lang yun, araw-araw, may 500 pesos ka. Or kung 40 pesos ang singil mo per session, 12 tao lang niya, may 520 pesos ka araw-araw. Maliit yan kapatid. Maliit yung 500 pesos na yan. Pero yung maliit na yan, araw-araw mo ipunin niya 500, 15 milyan. Isang buwan, kapatid. 15 milyan na makakabawas doon sa problema mo financially. Or 15,000 yan na mababawas doon sa buwan-buwan na pinapadala mo sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Huwag mo nang isipin ng big time kaagad. Kasi kung nahihirapan ka sa tingin mo magtayo ng gym, ibig sabihin hindi ka ganun ka-financially liberated. Diba? Ibig sabihin, kapareho ka ng karamihan, kapareho kita na talagang mahigpit pa rin sa budget. Pero it doesn't mean na mahigpit ka sa budget, hindi mo na gagawin. Diba? Ano yung magsimula ka ng ilang bench press? Ako talaga, ito yung sasuggest ko, Super Rack, Smith machine, itong dalawang machine na to, 6 na tao na kagad makakagamit niyan. Maaring hindi 100% na maayos na gym yung itatayo mo. Okay lang yun. Okay lang yun kasi pag nakapagsimula ka na, nakahakbang ka na ng isa, nakatayo ka ng maliit na gym, anong pipigil sa'yo ngayon na magdagdag, mag-improve ng mga equipment from time to time hanggang maging 100% mo yung gym na yon, di ba? Maaring ang nasa isip mo, yung end goal. Ganito gusto ko. Pero yung kapital mo, alit-liit lang. Huwag mo muna isipin dito, kapatid. Dito tayo mag-stick. Kung ito yung budget mo, dito tayo magsimula. Di ba? Importante kasi nakapagsimula. Importante kasi na kumikita ka na. So yun Pero bago lahat, bago natin tapusin, i-proof of completion natin yung kay Sergio Marie. So yung kay Sergio Marie is package C. So may dips tayo, leg raise. Kita nyo naman yung design natin ng dips with leg raise. Ang laki na ng pinagbago doon sa dati nating mga packages, sa mga itsura. So ito, ginaya natin to sa imported na gym equipment. Kaya very, very competitive na tayo sa mga design natin. Tapos, reverse flies with pec deck, selectorize, leg press, flat, incline, decline bench press, abdominal bench, RP Smith machine at saka RP Super Rack na pag pinagtabi is nagiging crossover. Preacher curl at meron pa tayong mga gamit sa labas na doon nilalagyan ng upholstery. So hindi lang, kasi kita nyo naman sobrang siksik na. So yung mga natapos na malagyan ng upholstery, doon na natin nilalagay para magkasya. So kita mo, makulay ang buhay natin kasi ang dami na naman natin mga delivery. So, again, kagaya na sabi ko, sa Gym Depot, halos linggo-linggo nyo ako nakikita na nagbibigay ng proof of completion. Tapos kita mo sa background, iba na naman yung kulay. Kaya makakasigurado ka na linggo-linggo, iba yung mga deliveries namin. So, ano yung rason? Bakit ganun? Kasi kami yung pinagkakatiwalaan dito ngayon sa industriya na to na pag-deliver ng mga quality gym equipment. Pero kasi sabi ko nga sa inyo, although hindi ko kilala lahat, yung mga fabricators. So ito yung mga naisip ko. Yung si RVH, na dyan niya sa Caloocan, si Ensayo, na sa Quezon City, si Extreme, na sa Bulacan, o lately yung CM Tan, na sa Nueva Ecija. So marami naman kami. So far, yung mga binanggit ko mga pangalan na yon, legit naman na legit na mga fabricator yan. At speaking of legit, mag-ingat kayo doon sa Taga La Union. Kasi doon nalipat si Juan de la Cruz at si Joan de la Cruz, scammer yun. So, kung di ako nagkakamali, Solano ang apelido nun. So, from Bulacan, lumipat si de la Cruz sa Bataan. Kasi dito sa Bulacan, ang daming naloko. Lumipat sa Bataan, ang daming naloko. Ang balita ko ngayon, nasa La Union na. So, mag-ingat kayo. So anyway, yung binanggit ko ng mga legit fabricators, lahat naman kami, quality gym equipment yung yung mga ginagawa naman namin.
Pero ito yung pinagkaiba kasi namin. Lahat kami may presyo, pero hindi lahat kami may values na kasama sa pagbebenta ng gym equipment. So ito yung values na kasama pag bumili ka sa Gym Depot. Yung presyo, given. Pero yung values nito, ito yun eh. Kaya ka nanonood sa akin, kapatid. Kasi gusto mong matuto. May desire ka magnegosyo, may desire ka magtayo ng gym, pero natatakot ka or gusto mong matuto papaano. Kaya ka nanonood eh, di ba? Kasi yung mga videos ko is about papaano magpatakbo ng gym business. So ito yung value na sinasabi ko. Yung value na to is, ito yung 16 years ng experience ko sa pagpapatakbo ng gym business. So yung mga pagkakamali ko sa pagpapatakbo ng gym business, kinukwento ko sa inyo para hindi na nyo ranasan. At yung mga success stories ko, kinukwento ko rin sa inyo para tularan nyo. So ito yung values. So yun yung pinaka-importante siguro na factor na makukuha nyo sa Gym Depot. Hindi presyo. Dahil lahat kami, pare-pareho halos ng presyo yan eh. Pero yung values na yun, yun yung matututunan nyo. So mabalik tayo kapatid sa mindset. Diba? So I hope sa mga nag-comment na hindi nyo kaya, sa mga nag-comment na nahihirapan kayo, baguhin na natin yung mindset natin. Maaring hindi mo pa alam kapatid kung saan mo kukunin yung pera. Maaring hindi mo pa alam saan mo itatayo yan. Pero sa utak mo, importante kapatid, na maisip mo na kaya mo, gagawin ko, mangyayari ito. Pag naisip mo yon, doon tayo magsisimula. Doon ka ngayon makakagawa ng paraan kung paano. Kasi isipin mo, kung yung ibang tao nga nagagawa ng paraan na mas sigurado ako na mas mababa or mas mahirap ang estado sa buhay sa'yo, pero nakapagsimula, di ba? Kaya nyo yan. Kailangan nyo lang maisip sa sarili nyo na kaya nyo. Ako po si RP, nag-Gym Depot. Maraming salamat.